Shalom! Good morning my dear brothers and sisters. Good evening sa buong mundo. Welcome to Holy Church Asman and in all its branches. Sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat na sumusubaybay, maraming salamat po sa ating lahat. So bago po tayo mag-umpisa, tayo po yumuko at tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat, O God. Good morning, Abba Father. Good morning, Lord Yeshua Hamasay. Good morning, Holy Spirit of God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po, Panginoon, ay magbulay-bulay na naman ang iyong mga salita. Ikaw po ang manguna sa aming gawain hanggang sa matapos ang gawain ito. Anoint my lips that only the words you want me to speak will I speak to your people. Samahan mo kami ng banal mong Espiritu at magpadala ka ng pinakamabagsik na anghel mo, libu-libong maanghel to surround us, to protect us and to deliver us from the evil one. We thank you so much, Panginoon, for this day that you have given us life, Lugab. Thank you for the gift of life. Thank you for the peace, for the protection. And thank you, Lugad, for your mercy and compassion to us, Lugad, always. Maraming salamat din po, Panginoon, sa lahat makapatiran na siyang palaging nariyan, Panginoon, para makinig na yung masalita. Let your word, Lugad, penetrate deep down in our soul, na aming po malakaran ang iyong panuntunan sa aming buhay, na kami po, Panginoon, ay makasunod sa iyong panuntunan. Maraming salamat din po, Panginoon, sa lahat po ng pag-iingat po sa amin, that until this very moment we are COVID-free. Panginoon, itago mo lamang ako sa likuran ng krus mo. Wala po akong kakayahan, wala akong kapangyarihan, wala po akong masasabi, Lugad, kung hindi ikaw po ang manguna sa akin. Sa umagang ito, Lugad, ikaw po ang maitataas sa gawain namin, Panginoon. In Jesus' mighty name I pray. Amen. So our title for today is The Death That Brought Us Back to Life. Amen. So ang ating text for today is taken from the book of Romans chapter 5 verse 12. Holy Spirit, bless your holy word. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death came to all people because all sin. Amen. So, ganun din po ang kanyang sabi sa Romans 3:23. So lahat po ay makasalanan. Wala po iniisa sa atin na perpekto. Lahat po ay nagtataglay ng kasalanan, but we can confess our sins and accept our Lord Yeshua as our Lord Savior and Master of our life, and we can be freed from that kind of kasalanan because of inherited sin that we inherit from Adam. So as we go on, samahan niyo po ako. Introduction. God is a God of order. He created all things. Everything was made for the Son, Yeshua HaMashiach. God is mighty, wonderful, and most powerful creator of heaven and earth. So, He created the heaven and the earth for His Son, Yeshua HaMashiach only. Amen. Number 1, the death of the first Adam brought us back to life through last Adam, which is Yeshua HaMashiach. Mga kapatid, let us all remember that there is a first Adam. The first Adam is yung nilagay ng Panginoong Yeshua HaMashiach sa Garden of Eden to take care of the tree of knowledge of good and evil. And the last Adam, that is Yeshua HaMashiach. Siya po yung napako sa cross para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. The Son of God did not consider Himself equal to God. He humbled Himself even to the point of death to pay the price in our place. He was the one who died on the cross for us. No one can die every year. Marami pong nagpapakapako sa cross kada Semana Santa. Hindi po makakabawas ng ating makasalanan ang ating mga ginagawa, bagkos dinadagdagan pa po natin ang ating makasalanan. So let us all remember this. Kung may mga kakilala po tayo na nagpa-practice, na nagpapapako sa cross every Semana Santa, maling-mali po yan. This is now the time na buksan po natin ang ating maisipan, ang ating bulagan ng mga mata, mga isip natin, na malaman po natin ang katotohanan na hindi po nakakabawas or nakakapatawad ng mga kasalanan yung pagpapako sa cross. Bagkos ito po'y nakakadagdag ng ating mga kasalanan. Isang beses lamang po mamamatay ang Panginoong Diyos Anak, at He is already alive, at buhay na po siya ngayon, at nandun po siya nakaluklok sa katrono ng Panginoon. Amen. So wag po tayong sumama sa agos o makiuso kung ano yung nakagisnan natin na tradition o pananampalataya ng ating mga ninuno. Magsaliksik po tayo. Ang Biblia nandyan lamang. Pwede po tayo makabili ng Biblia kahit saan, sa mga bookstore or doon sa PCBS.
pwede po natin siyang saliksikin at basahin po natin magmula Genesis hanggang Revelation, maliliwanagan po tayo. Hindi ko po ito salita, bagkus salita po ito ng Panginoon na ang ating Diyos ngayon ay buhay na buhay. Hindi po siya, He is not the God of dead, but He is the God of living. Amen? God is seeking godly offspring. Amen? The first Adam is a symbol of the last Adam. Romans chapter 5 verse 12. Ito po yung ating ito po yung ating pinaka-heart ng message na to. So basahin ko lamang po sa Tagalog. Holy Spirit, bless your holy word. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos, at dahil sa kasalanan dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Amen. So dumating ang kasalanan dahil ang kasalanan na ginawa, paglabag na ni Adan kay Panginoong Hesus. Kaya nga naman, yung kasalanan na iyon is na-inherit po natin. So that is the inherited sin. May tatlo po tayong kasalanan na tinataglay: inherited sin, intrinsic sin, and personal sin. So yung inherited sin, pwede po natin yan mai-confess, pwede po natin din yan mai-connect ulit yung ating mga kasalanan natin, maihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Yung personal sin po natin, yun po yung choice natin. Tsaka yung intrinsic sin, choice po natin ito, na yung intrinsic sin, which is yung kay kasalanan po ni Eve yan, na gusto niyang maging katulad ng ating Panginoon, na dahil sinabi ng ahas na pag kinain mo itong prutas na to, magiging katulad ka ng Diyos. So yun yung intrinsic sin, dahil sa kanyang kagustuhan na maging katulad siya ng Panginoong Yeshua Masaya, kinain na yung prutas na yun. At hindi lang siya ang kumain, binigyan niya rin ang kanyang si Adan, yung kanyang naging asawa. So dahil hindi naman alam ni Eva na may utos ang Panginoon kay Adam, na hindi nila kailanman itatouch man lang or kainin ang the tree of knowledge of good and evil, pero kinain nga nila yun dahil sa udyok ni Satanas sa kanila. That's why they cast out in the Garden of Eden. Amen? Number 2, the Son of God came to the world. He manifested Himself into man in order to destroy the devil's work. Amen? Kaya nga po, He is the 100% man, 100% God. Sabi niya po sa kanyang salita in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. Maliwanag po yun na ang kanyang salita, wag po natin baliwalain ang kanyang salita, kasi pag nagbabasa po tayo ng kanyang mga salita, ang Panginoong Hesus po ang siyang nangungusap sa atin. Pag tayo po ay nananalangin, we are talking to God itself. Amen. He came to the earth to die in place of mankind to destroy the devil's work. So, pag hindi po siya mamatay, hindi po siya nagkatawang tao, how come? Excuse me. Hindi po niya mararanasan yung kamatayan na kanyang ginanas sa cross of Calvary. Kaya nga po, kailangan po niyang magpakatao para po maranasan niya at ma-destroy niya ang kagagawan ng mga kampo ni Satanas. To destroy the devil's work, He has to be in a form of flesh. Magkatawang tao po siya. 1 John 3:8, the one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Amen. So kung tayo ay nakakilala na po sa Panginoon from the beginning of time, that we already know Yeshua and accepted Him as our Lord, Savior, and Master of our life, and we are still sinning, who is our Father? The father of the lies, the devil. So kung tayo po ay patuloy pa rin sa pagkakasala, hindi po tayo naglalakad ng katotohanan. Wala pa po tayo sa katotohanan, dahil ang naghahari pa sa ating buhay ay yung mga kampo ni Satanas. Amen? Noah's time, every breathing creation, he destroyed because of their wickedness. So kaya nga po, nung sinabi ng Panginoon that you have to build the Noah's Ark, magdala ka ng 8 na magsama ka ng 8, including yung mga animals na mga mag-asawa, masama at mabuti na mga animals, kasama din po yung kanyang mga anak at mga asawa nila. So naggawa siya ng Noah's Ark, and he tried to encourage the people also, pero hindi sila naniwala sa kanya, bagkus pinagtawanan siya. So yun po yung way of ng Panginoon, nilipol niya sa pamamagitan po ng 40 days na baha and 40 nights.
Amen. So dahil po doon sa kasalanan na nagawa ng mga sinaunang mga tao noong panahon, nalipol po ang buong sangkatauhan in the time of Noah, and sila lamang po yung natitira. Amen. Dahil he was righteous, he was only the one na naging faithful sa Panginoon until na ubos silang lahat at siya po yung natitira. Amen. Number 3, ate the tree of knowledge of good and evil. God commanded Adam not to eat the tree of knowledge of good and evil, otherwise he will die. So, yun po kabilin-bilinan ng Panginoon na hindi po kakainin ni Adam yung the tree of knowledge of good and evil. But, sino po ang tinempt ni Satanas? Hindi po si Adam, si Eve po ang kanyang tinempt. Kaya nga naman minsan, sino ba naman ang nagiging cause ng tukso ng mga lalaki ngayon? Ang mga babae. Amen? So, minsan sinisisi ng mga lalaki yung mababae ngayon kasi nga, sabi niya minsan, nandyan na nga yung pala, hindi mo pa ba tutukain? So, in the story of Adam and Eve, si Eve talaga ang ginamit. Tinukso ng kampo ni Satanas yung serpent. Sabi niya, wala namang sinabi dito na mamamatay ka, bagkus pag kinain mo ito, ikaw ay magiging katulad ng Panginoon. So dahil sa desire ni Eva na maging katulad siya ng Panginoon, kinain niya nga yung talagang nagtitwinkle-twinkle sa kanyang mata, kaaya-aya, kalugod-lugod sa kanyang paningin, kinain niya at binigyan niya pa yung kanyang asawa. So which is hindi naman alam ni Adam na yun pala yung kabilin-bilinan ng Panginoong Hesus na wag i-touch, bagkus hindi rin po pwedeng kainin. So doon po sila nagkasala nang dahil po doon sa pagkain sa isang prutas, doon po sila na hiwalay, na natanggal po sila, tinanggal sila ng Panginoon sa Garden of Eden. Kasi kung hindi po sila tatanggalin sa Garden of Eden, baka patuloy pa rin ang kanilang pagkakasala. Amen? But the serpent was so tricky that he tempted Eve to eat it and said that she will be like God. So ito nga po yung sinasabi ko kanina na hindi alam ni Eve na may utos ang Panginoon na hindi pwedeng kainin. Kasi si Adam naman po ang kanyang sinabihan, hindi po si Eva. Wala pong alam si Eva, kaya nga naman siya yung tinempt ng Panginoon, siya yung tinempt ng Satanas para kainin yung the tree of knowledge of good and evil, which is yung alam po natin nito sa mga kwento-kwento noon, yun yung apple. So dati talagang din ng ating maling-mali yung ating pananampalataya noon. Ang pagkakalam ko din po talaga is apple talaga yung sinasabi na ano. So may mga drawing pa doon na nakikita ko na si Eva kumakain ng bunga ng apple. So hindi pala yun, in literal hindi po siya yung apple na prutas. God did say that if you eat it, you shall surely die. Amen. So, mamamatay po. Ang ibig pong sabihin to, mamamatay yung espiritu na nagkukonekta sa Panginoong Hesus sa tao. So, kung tayo po ay patuloy sa ating pagkakasala sa Panginoon, yung espiritu po natin na nananahan, ito po ay maglaho at hindi na po ito kailanman makakakonect sa Panginoon kasi ang ating puso po is punong-puno ng galit, ng puot, ng nanakit. Hindi na po ito magiging sensitive na kasi ang banal na espiritu, siya po yung magiging gabay natin. Siya po yung magiging direction natin sa araw-araw. So kung patuloy po tayo sa ating pagkakasala, do you think makakapag-manifest pa ang banal na espiritu sa iyong buhay? Amen? Because when Adam disobeyed God's word, man doomed to destruction that leads them to death. Amen? So, mahirap kung tayo po ay disobedient pa rin hanggang ngayon, na alam na po natin ang katotohanan. Buti sana kung tayo po ay isang mangmang na wala pa tayong kaalam-alam, hindi pa tayo nasyiran ng kanyang masalita, at patuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Minsan, ignorance is, hindi po ito yung excuse para po tayo ay ma-exempted sa ating mga kasalanang ginagawa. That's why the Son of Man needs to come out as a Son of Man, lay down His life to take back His life again. Amen? So, kinailangan ng Panginoong Diyos anak na magkatawang tao. He laid down His life for the life of all His creation, para siya po ang mamatay in place of us. But He will take His
back again pag siya po ay nung siya po ay na-resurrect, seated on the throne of on the right hand of the throne of Yeshua Mashiach. So nakuha niya po muli na he has taken his name back, and salamat sa Panginoon kasi dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Yeshua Mashiach, we are here at yung grace niya po pinagkaloob niya sa atin. Wala po tayong pwedeng gawin, bagkus pinagkaloob niya ito, we do not deserve it, but He has given us yung salvation, in that eternal life na pinamis ng Panginoon is still a promise. We have to work out every day and night para po makamtan natin yung eternal life pagdating ng panahon. Amen? That's why He loved His Son and appointed Him as heir. John 10:17. The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. Amen? So maliwanag po sa kanyang salita, isa lamang ang pwedeng mamatay. Hindi po kung sino-sino lang every Semana Santa. Every year na lang may nagpapapako sa cross. Hindi po yun kaaya-aya, kalugod-lugod. Karumal-dumal po yun. Abomination in the sight of God. Hindi po yun ang katuruan. Magbasa po tayo ng Biblia para tayo po ay maliwanagan. Amen? Number 4, humility and obedience of last Adam. Sino po yung last Adam? Siya po ang Panginoong Diyos anak na si Yeshua HaMashiach or Jesus Christ of Nazareth. The Son of God said, I have power to lay down my life, to take it back again. Death of man's flesh is a matter of curse. But when God created Adam as a spiritual being, the one who experiences death for the first time is not man, but the Son of God. He was determined. Amen? So, salamat sa Panginoon kasi hindi niya ipinagkait yung kanyang buhay para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. 1 Peter chapter 1, verses 1 to 20. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Amen. Siya po ay napili among all the creations of the world, but was revealed in the last time for our sake. So, hinayaan muna ng Panginoong Diyos Ama na magkasala ang mga tao, at later on, He has given His Son, Yeshua HaMashiach, to destroy the devil's work. Amen? Number 5, Jesus tasted death to fulfill God's plan. Amen? Paano nga ba na-fulfill ang plano ng Panginoong Diyos Ama sa atin? The last Adam's death brought us back to life and made Himself known to man. Amen? Marami po ang nabulag sa katotohanan. Alam na po natin ngayon dahil tayo po ay pinili ng Panginoon, and we are blessed enough na ipangalandakan din po na ganun na lamang ang kabuti ng Panginoon na gusto niya talaga. Kaya nga po hanggang ngayon hindi pa rin natatapos ang coronavirus, because He want us back to worship Him in spirit and in truth. Gusto niya. Anong sabi niya sa kanyang salita in 2 Chronicles chapter 7 verse 14? Pakibasa po natin ito. Anong sabi niya sa kanyang salita? Na gusto niya na ang lahat ng kanyang nilalang. Ano ba yun? 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Holy Spirit, bless your holy word. At kung ang mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at muli kong pagpapalain ang kanilang lupain. Amen. So, kung ang lahat ng kanyang nilalang ay manghingi ng kapatawaran, mag-humble sa kanilang kahayukan, kayabangan. So, ang Panginoon, naghihintay lamang po siya kung kailan po tayo manumbalik sa Kanya at tayo po'y tanggapin niya ng buong buo. Kaya nga naman sabi niya sa kanyang salita na I will remember your sin no more. Once po na tayo ay nanghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, He will remember our sin no more. So, itatak po natin yan sa ating isip na hindi naman po ibig sabihin na once na manghingi na tayo ng ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, we are free to do it again and again. Nanghingi nga po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, bagkus
inaano naman natin ito. Parang ngayon, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, kinabukasan, ginagawa na naman po natin ito. So, hindi po ito tama na gawin natin. Sino ang niluloko natin ito? Niluloko natin ang Diyos at niluloko din po natin ang ating sarili. Amen? The last Adam's death brought us back to life and made himself known to man. So, kaya nga naman, hindi din magiging automatic ng lahat ng mga makikita natin sa YouTube na nakaluhod sa mga kalsada, kung saan-saan sila nakarating at nakaluhod. Hindi po siya automatic. Ngayon lang nila yung ginagawa dahil sa takot nila na matamaan sila ng coronavirus. Pero ang gusto po ng Panginoon, in season or out of season, kailangan po talagang gawin natin ito. Manalangin tayo day and night, every day. We have to pray fervently. Hindi po kung kailan lamang tayo dumaranas ng pasakit ng mga dilubyo, kung kailan lamang tayo makaalala na manghingi ng tulong sa Panginoon. Gusto po ng Panginoon, He is our daily bread every day. Paggising pa lang natin sa umaga, bago po tayo matulog, siya po yung ating hinahanap-hanap. Amen? Christ died first before man died. The last Adam died in order for the first Adam to live. Amen? So the last Adam, paano po, sino po yung namatay? Yung last Adam po, yun po si Yeshua HaMashiach or Jesus Christ of Nazareth. Siya po yung namatay in order for the first Adam to live. Amen? The life of Adam is a created life. The spirit already dead. Amen? Adam's life is a created life. Yeshua's life is a creator's life. Amen? So mayroon pong pagkakaiba. Adam's life is a created life. Create po siya na to take care the Garden of Eden. Yeshua's life is a creator's life. Amen? So, creator's life and created life, magkaiba po yan. Galatians chapter 2, verse 20. Holy Spirit, bless you, Holy Word. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself to me. Amen? So, agree po ba tayo mga kapatid that Christ is no longer, I no longer live, but Christ lives in me. So, sino na po ang nananahan sa atin ngayon? Christ lives in us. And the life that we live in the body, we live it by faith in the Son of Yeshua HaMashiach. Amen? Because ipinagkaloob niya po ng buong-buo ang kanyang buhay para po sa ating lahat. The spirit of mankind are already dead since remain. That's why Yeshua HaMashiach has to die. Amen? So man is no longer a sinner if you accepted Yeshua HaMashiach as your personal Lord, Savior, and Master for life. Kailangan po imangumpisal tayo with our mouth out loud. Hindi po yung ating pangungumpisal po ay hindi po ito kalugod-lugod kaaya ay sa Panginoon. Noong unang araw, ang dami po nating kinukumpisal sa mga pare, pero sa tingin po ba natin kayang ikumpisal ni pare at maalala niya ba lahat ng mga kinumpisal natin sa kanya? Magtirikta po tayo sa Panginoon. Let us confess all our sins, yung mga wrongdoings natin sa Panginoong Yeshua HaMashiach. Sino po? Yung Diyos anak na siya pong namatay sa cross of Calvary at siya po yung yung tanggapin natin bilang ating Diyos na tagapagligtas kasi siya po yung namatay sa cross of Calvary. Kailangan po natin siyang tanggapin para makarating tayo sa Diyos amang nasa langit. The Spirit has been released. Amen? Life of Adam is a created life and we do not live in a created life with Jesus. Amen? So kailangan po maunawaan natin mga kapatid that yung buhay na tinatahak po natin ngayon, kailangan magkaroon siya ng kabuluhan. Huwag po tayong magpaano dito sa mundo, makiayon sa agos ng mundong ito kasi unti-unti na pong nangyayari yung mga nandito nakatala sa kanyang Biblia, sa kanyang banal na salita. So let us think of it kung saan po makakarating yung ating kaluluwa. Kaya nga naman ang mga pinapahayag namin ng mga salita ay yung mga katotohanan lamang na siyang magdadala sa atin sa kaligtasan. Pagdating ng panahon, hindi po tayo magsisisi sa ating mga ginagawa. So ngayon pa lang, kung wala pa po tayong relasyon sa Panginoon, I encourage everyone that this is now the time. Hindi po ito aksidente, hindi po ito
Hindi po ito na yung ating pakikinig ngayon is, this is now the time that God has made for you, kapatid, para isuko mo ang iyong buong buhay sa Kanya, na magkaroon ka ng relasyon sa Kanya, kasi hindi natin alam. Ang ating buhay minsan ay hindi po natin hawak. Ang mga trahedya minsan, yung kamakailan lang, yung asawa ng ating kapatiran, ng kanyang pagkamatay, hindi pa po nila alam hanggang ngayon. Tinamaan po siya binaril siya ng 4 times, pero hanggang ngayon hindi pa yata nila nalalaman po sa anong kadahilanan. So, do you think kung hindi po yun siya nakahingi ng kapatawaran at wala po siyang relasyon sa Panginoon, dalawa lamang po ang kanyang mapupuntahan, is either heaven or hell. So tayo din po bilang mga anak ng Panginoon, kami po na nakakilala na sa Panginoon, gusto namin lahat ng mga kapatiran, lahat ng aming mga kapamilya, lahat mga mag-anak, kaibigan, kakilala, gusto po namin talagang lahat madala sa kanyang paanan at makakilala at maranasan yung kapayapaan na taglay-taglay namin bilang nakakilala sa Panginoon. Kami po, wag niyong titignan, mag-focus po tayo sa Panginoon, kasi kung makapokus po tayo sa tao, ang tao ay makasalanan. Ang Diyos lamang ang perpekto. Kung tayo po minsan ay may mga hinanakit dyan or may mga hindi nagustuhan, wag natin itong dibdibin, sabihin natin sa taong concern. Kailangan po malaman niya ito para maitama din po namin. Kung may mga nakikita tayo mga kapatiran na hindi kalugod-lugod at hindi kaaya at ikakapahamak ng ating mga kapatid, wag natin itolerate, sabihin natin ito kaagad. Amen? Wag natin ikwento kung kani-kanino, sabihin mo sa mismong concern na tao para maitama kaagad ito. Huwag mo nang hayaan na magugat ito. Amen? Kasi tinuturoan tayo ng Panginoon ngayon kung paano natin malakaran ang kanyang tinuturo sa atin. Mag-amen tayo minsan, pero hindi naman natin ginagawa. We have to walk the talk. Kailangan po isumuhay natin ang kanyang pananalita. We have to be not just a hearer, but a doer also of His word. Amen? So, bago po tayo mag-conclusion, let us close our eyes and let us accept Him as our Lord Savior and Master of our life by uttering a short prayer, ang utter sinner's prayer. So, let us all bow down. Heavenly Father, I acknowledge that the separation between us is because of my sin. I confess that I have sinned and have fallen far short of your glory. I thank you, Lord Yeshua HaMashiach, that you sent your Son, Yeshua HaMashiach, to pay the penalty for my sin. I believe that He died on the cross for me. I believe that you raised Jesus Christ of Nazareth from the dead. Lord, forgive me for the sins that I have committed and ask you to forgive me and cleanse me for all the filthy things that I have committed, and I want to turn away from everything the Bible calls sin and receive Yeshua HaMashiach as my Lord, Savior, and Master of our life. Write my name in the book of life so that I will be with you in the kingdom of heaven on the day of judgment. Help me to love, serve, and obey you for the rest of my life. In Yeshua HaMashiach's name I pray. Amen. So kung tinanggap po natin siya ng buong buo at naniwala po tayo na ang Panginoong Diyos Anak ang siyang makakapagligtas sa ating mga kasalanan, congratulations kapatid, you are now a called a child of God. Basahin po natin sa John 1:12 para po ito po yung magpapatunay na tayo po ngayon ay anak na ng Diyos. Sabi niya dito sa kanyang salita, Holy Spirit, bless your holy word. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, hindi po lahat ng nakakasalamuhan natin dito sa mundong ibabaw ay mga anak ng Diyos. Kung sino lamang po yung tumanggap sa Kanya bilang Diyos sa tagapagligtas. Anong sabi niya sa kanyang salita sa Romans 10:9-10? Basahin din po natin. Bakit kailangan po natin mangumpisal sa at lahat ng ating mga kasalanan? Sabi niya dito sa kanyang salita, Romans 10:9-10, Holy Spirit, bless your holy word. Na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso mo na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka.
sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso, at kung ipapahayag na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Amen. So, kailangan po natin ipangalandakan, sabihin natin out loud yung ating pangungumpisal. Hindi po tayo nag-whisper lamang. So, conclusion, we belong to the life of Yeshua HaMashiach if we walk by faith, obediently and faithfully serving the Lord Yeshua HaMashiach. Jesus died before judgment and paid the price of our sins. Yeshua HaMashiach is perfect, equal to God. He has to die for the fulfillment of God's plan. Our life is not a bed of roses. We are facing ups and downs. Our world is now suffering of the pandemic coronavirus. Our assurance is in the name Yeshua HaMashiach, who died for the sins of men. He came, manifested as man to destroy the devil's work. And we are freed from the devil's work. Amen. So, tayo po ay pinalaya na dahil nandito na po tayo sa ating Panginoong Yeshua HaMashiach, at patuloy po tayo, lakaran po natin ang kanyang mga inuutos sa atin para hindi po tayo malihis ng landas. So, to God be the glory. Maraming salamat mga kapatid sa lahat na nakikinig, sa lahat ng mga bagong mga kapatiran. I-share po natin ang kanyang mga salita sa ating mga mahal sa buhay. Huwag po tayong manahimik lamang kung ano yung nalaman natin sa umagang ito. I-share din po natin even yung panalangin na magkukunig sa Panginoong Yeshua HaMashiach. Let us all utter the sinner's prayer para magkaroon po tayo ng relasyon sa Panginoon, kasi kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, wala din po tayong kaligtasan na matatanggap. Kailangan po magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, kasi how come that we can go to the Father, Abba Shiva Samayim, kung wala po tayong relasyon sa Yeshua HaMashiach, siya po mismo yung namatay para matubos tayo sa ating mga kasalanan. So maraming salamat mga kapatid sa lahat na nakikinig sa buong mundo. Salamat sa inyong lahat. May God bless us all, and I pray na lahat may mga sakit, may mga karamdaman right now, I declare healing upon healing. Sa mga naghahanap ng trabaho, let them receive yung pinagkaloob ng hinandanan Panginoong Yeshua HaMashiach, and we rebuke alternative job from Satan. Yung mga may mga sakit at karamdaman, and yung may mga walang visa, let them receive the visa. And in the mighty name of Yeshua, yung mga walang sahod, I declare and decree that they will receive yung sahod sa lalong madaling panahon. And I declare din po Panginoon Yeshua HaMashiach na kami po Panginoon ay palayain mo na maubos na yung coronavirus na ito para maging normal ang aming pamumuhay. Maraming salamat Panginoon na hindi ka po pag nagkukulang sa amin. Maraming salamat na sa kabila ng aming mga kasalanan, sa kabila po ng aming mga pagkukulang, ikaw po Panginoon ang siyang, you are more than enough for us Panginoon. Maraming salamat din po sa lahat ng ginagamit mo. Ikaw po ang Diyos ng buhay makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka na kumilos sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming ministry, at sa aming kalagitnaan. Samahan mo po kami sa araw-araw at gawin mo kaming invisible in the sight of the evil one. And Panginoon, tulungan mo din po kami, magpadala ka ng libo-libo maanghel mo to surround us, protect us, and to deliver us from the evil one. Maraming salamat po. God bless us all. May the love of the Father, the grace of the Lord Yeshua HaMashiach, the communion of the Holy Spirit be within us, among us, and around us all. In Yeshua HaMashiach's name I pray. Amen. Thank you. God bless us all.